Yan, okay. So, next topic natin is transaction division. Sa pag-aaral, una, familiarize yourself sa concept yung nakaraang topic natin. Siyempre, familiarize yourself din sa mga rules, no? Criteria para ang isang taxpayer ay maging VAT taxpayer. No? Diba? Hindi ba pag VAT taxpayer, ang threshold natin ito is 3 million. No? Kapag lumagpas ng 3 million pesos, yung gross sales or gross receipts for the year, no, ang taxpayer ay required. Topic natin is familiarize yourself. Next natin is transactions din sale. Transactions din. Okay. Transactions din sale. So from that from the title itself, so ibig sabihin may mga transaction na tinitingnan ng batas, no, as sale, no. Reality, kumbaga, hindi naman talaga siya benta. Diba? No? Pero pag under ng ating tax code, tinitingnan siya as sale, no? Kahit in reality nga, no, hindi naman siya benta. Kaya siya transactions in sales. Under section 106B of the tax code, certain transactions, no? So meron lang mga transactions na naka-specify which are actually not which are actually sales, no? Which are not actually sales. So may listahan kumbaga, no, under ng section 109B na actually hindi naman siya mga benta in reality. No? When we say benta, di ba class, no? Basically pag sinasabi nating sales, pagbebenta, no, you give up the inventory or service, no, you render service, tapos may kapalit, no, babayaran ka in cash. Yan. Pag sale ganon, no, pero itong mga transaction na babanggitin natin is hindi siya actually sale, no, hindi siya benta, pero under ng tax code still considered siya as sales, no, kaya transaction din sales. Because of the absence of the actual exchange between the buyer and the seller, are considered or included in the term sale for VAT purposes. No? Yeah. So una, no? Actually ang transaction deemed sale is apat lang naman, no? Apat lang naman yung nakalista sa ating tax code. Apat na transaction lang. So una, transaction deemed sale is the transfer, no? Transfer, use, or consumption. So, pag-transfer, paglilipat, no? Use or consumption, so basically, paggamit, no? Or pag-ubos, kumbaga, no? Transfer, use, or consumption, not in the ordinary course of business of goods or properties. Or properties ordinarily intended for sale or use in the course of business. So ito class, no, itong mga nakikita nyo sa slide, no, is copy paste lang din to, no, from the tax code, no. So ibig sabihin, example, no, kunwari meron kang kunyari nagbebenta ka ng mga aircon. Benta ka ng mga aircon. So yun yung negosyo mo, no, pagbebenta ng aircon. Ngayon, no, dahil umiinit na yung panahon, no, kunyari umiinit na yung panahon, papunta,
Summer na, no? Ayan, summer. So, kailangan mo ng aircon sa iyong bahay, no? Ayan. Kailangan mo ng aircon sa iyong bahay. No? Dahil ikaw naman ang may-ari ng negosyo mo, no? Which is pagbebenta ng aircon. Ayan, nagbebenta ka ng mga aircon. Eh, kumuha ka na lang, no? Kumuha ka ng aircon sa iyong negosyo. Di ba, meron kang negosyo pagbebenta ng aircon. So, dahil kailangan mo ng aircon sa bahay, dahil umiinit na yung panahon, no? So, kumuha ka na lang ng aircon sa iyong negosyo. Ayan. So, that is an example of transfer, use, or consumption. No? Not in the ordinary course of business. No? Kasi personal mong gamit. Personal mo siyang kagamitan, kumbaga. No? Personal mong gagamitin yung aircon. Of goods, no? Which is example natin, aircon. Di ba nga ang negosyo mo is pagbebenta ng aircon? So, yung aircon is considered as inventory, which is ordinarily intended for sale or use in. So, di ba, hindi naman benta yun, di ba? No? Kung i-analyze natin, no? Kung i-apply natin yung basic accounting rules, no? Ayan. Hindi naman benta yun, no? Actually, ano nga siya, no? Hindi siya sale. It's more of withdrawal, no? Di ba? Nag-withdraw ka ng aircon, no, sa iyong negosyo for your personal use. So that is an example of transaction deemed sale. Hindi siya benta, no, actually, no, in nature. Withdrawal nga siya no, in actual. Pero sa tax code, kino-consider siya as benta. Transaction deemed sale. Yan, no? Transaction deemed sale. The basis in computing the applicable VAT, no, shall be the fair market value of the goods consumed. So, syempre, kailangan mo itong, kumbaga, patungan ng VAT. No? Anong uri ng VAT? No? Output VAT. Kasi sale, di ba? Benta. So, output VAT will be based, no, on the fair market value of the goods consumed. So, example natin, ang basihan mo ng VAT would be yung kung magkano, no? Kung magkano mo binebenta yung inventory sa customer. Ganon, no? Ganon yung transaction in sale. So, sa libro nyo, no, may mga examples pa dyan. So, nga sa libro nyo, ang example ay, pala yung libro, no? Tingnan natin. Ito yung ginagamit nating textbook, no, for business taxes. Ang nakalagay doon, teka, buksan ko lang muna. Yung sa beer, no? Ayan, beer. Ito, Super Mid Corporation. So, sa example naman doon sa libro, kung gagamitin natin, no? Kunyari, si San Miguel Corporation, no? Producer siya ng mga beer. Ayan. Gamitin na lang natin yung San Mig Light. No? Ayan, San Mig Light. Si San Miguel Corporation, producer ng San Mig Light, no? Kunyari, nagkaroon siya ng occasion, no? Let's say, anniversary. No? Anibersaryo ng San Miguel Corporation. Tapos, bilang bonus, no, or incentive sa kanyang mga empleyado, namigay siya, no? Namigay siya ng San Mig Light. Ayan, namigay siya ng San Mig Light, no? 'Di ba hindi siya benta, no? Hindi siya benta, 'di ba? Hindi siya sale. Pero sa ating tax code, kino-consider 'yon as transaction deemed sale. Considered siya as benta. Ayan. Kaya kailangan 'yon patungan ng VAT, no? Kailangan bayaran yung value added tax, no? Which is nakabase sa fair market value ng mga beer. So, ganun lang, no? Ganun lang yung ibig sabihin ng first item ng transactions deemed sale.
So bakit kaya no? Actually may reason to no kung bakit kino-consider ng as sale no, kino-consider as sale yung mga ganong uri ng transaction. Kino-consider siya as sale no kahit hindi naman talaga siya benta in reality. Kasi class no, nalulugi kasi yung gobyerno kapag hindi niya to kinonsider as benta. No? Di ba to compute VAT, no? To compute kasi VAT payable to BIR, we have to determine the difference between the output VAT, output VAT minus input VAT. The difference would be VAT payable, no, di ba? Yan yung ating i-remit kay BIR. Output VAT is basically yan yung VAT you add on sales. Input VAT is basically the VAT you pay for purchases. So difference nan is yan yung VAT payable, no? Yung ibabayad mo kay BIR. Kaya to kino-consider no class no as sale kahit na hindi naman talaga siya benta. No, kasi nga transactions din sale. Nalugay ang gobyerno natin ito. Kapag hindi niya yan pinatungan ng VAT kumbaga. Kunyari no, do sa unang example natin aircon. Ayan. Nung bumili ka ng aircon, no kunyari lang ha, nung bumili ka ng aircon, nagbayad ka ng input VAT, no? Kasama dun sa resibo mo na let's say 100. Yan, so di ba bawas, no? Bawas. Pero, no, bumili ka ng aircon, no? Ng aircon na yon, nagbayad ka ng input VAT, no, nakalagay sa resibo, 100 pesos. Pero hindi mo naman siya binenta. Ayan, no? Ginamit mo yung aircon na yon for your personal use, no? Dahil hindi naman siya benta, the output VAT must be zero, di ba? Kasi ginamit mo kinuha mo yung aircon sa negosyo no? Ginamit mo for your personal use. So wala kang i-remit tuloy kay BIR. Negative 100. Refundable ka pa no ng 100. Yan. Kaya nawawalan ng tax kumbaga na nakokolekta si BIR. Ngayon, ang solution, no, nawawalan ng tax na kinokolekta si BIR, no, nawawalan ng kumbaga nababawasan yung tax na nakokolekta ng gobyerno. Ngayon, ang ginawa ng gobyerno, transaction deemed sale. Kinonsider na siya as benta. No? So, kailangan mo yung lagyan ng VAT. Yan.